Ang anunsyo ay nagtuturo sa lahat ng kumukuha ng pagsusulit na pumila ayon sa kanilang mga itinalagang numero isa-isa nating itutuloy ang drug test. Si Suho, na medyo hindi mapakali, ay sumasalamin sa layunin ng pagsubok, na makita ang potensyal na dopang. Gayunpaman, alam niyang hindi ito magiging epektibo, dahil maraming manloloko ang hindi gumagamit ng mga tradisyonal na drugs, karaniwang hindi umiinom ng droga, ngunit buff ng kasanayan. Dahil ang mga kumukuha ng pagsusulit ay nasa pinaka-level 5, ang pagkakaroon ng mas mataas na magic wavelength ay isang malinaw na giveaway. Sa pagmamasid sa karamihan, naramdaman ni Suho na maraming individual ang nabuff, hindi lang isa o dalawa. Ang sarili niyang sensitivity sa magic ay mas pino kaysa sa karaniwang tao, at agad siyang binabati ng system sa pagiging mastering ng magic detection. Gamit ang kasanayang ito, mas malinaw na nakikilala ni Suho ang mga nabuff, na binabanggit na ang pagdaraya ay nakakagulat na laganap. Isinasaalang-alang niya kung paano ito hindi pa naging isang pangunahing issue. Kahit na ang pang-aabuso sa mga kasanayan sa buff ay laganap na, determinadong tugunan ito sa huli. Iniska niya ang karamihan at nakita si Chulmin, na nagbibigay sa kanya ng nakapagpapatibay na kaalaman. Nakahinga si Suho nang makitang may malinis na tao doon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa lugar ng pagsusulit ng Hunter, dalawang lalaking malapit ang nag-uusap tungkol sa pagsusulit, habang si Suho ay nagmumuni-muni na may bahagyang katuwaan kung paano siya naramdaman ng kanyang mga advanced na kakayahan bilang isang hindi sinasadyang manloloko. Lumapit si Chulmin at tinanong kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa pagsubok sa ngayon. Confident na sagot ni Suho na siguradong papasa siya. Nang tanungin kung bakit siya naruroon, ipinaliwanag ni Chulmin na tumutulong siya dahil sa patuloy na kakulangan ng tauhan ng asosasyon. Binanggit niya na narinig niya ang nakasulat na pagsusulit na ito ang pinakamahirap at pinuri ang pagtitiwala ni Suho. Casual na binanggit ni Suho ang isang bagay na naobserbahan niya kanina. Napansin niyang hindi nagsagawa ng anumang buff check ang staff ng pagsusulit, at nagtanong kung may partikular na dahilan para dito. Nagtataka, iminumungkahi niya na ang isang buff check ay makakatulong sa paghuli ng mga manloloko gamit ang mga pakinabang na nakabatay sa kasanayan. Habang iniskan nila ang lugar, nagpaliwanag si Suho, na nagpapaliwanag na upang maiwasan ang dopong ng droga, ang asosasyon ay nagsasagawa ng mga pagsusuri sa ihi at dugo. Bukod pa rito, kinukumpiska nila ang mga ari-arian at hinihiling sa mga kumukuha ng pagsusulit na magsuot ng mga standardized na uniforme upang maiwasan ang pagdaraya batay sa item. Gayunpaman, ang isang pandaraya na nakabatay sa kasanayan, tulad ng buffang, ay tila hindi nasesuri, at ang magic detection ay maaaring maging isang mabisang countermeasure. Nagpapasalamat sa insight, tiniyak ni Chulmin kay Suho na sasabihin niya ito bago magsimula ang praktikal na test. Bago umalis si Suho upang maghanda, pinigilan siya ni Chulmin at ipinahayag na personal niyang umaasa na sasali si Suho sa asosasyon, at sinabing gusto niyang makatrabaho siya, binabati siya ng magandang kapalaran. Hinihikayat siya ni Chulmin na gumanap ng mahusay sa praktikal na pagsusulit, kung saan pinasalamatan siya ni Suho. Pagkalipas ng 30 minuto, sa menu ng praktikal na pagsubok, isang anunsyo ang nagpapalam sa mga kandidato na ang pagsusulit ay ipagpapaliban ng 2 oras dahil sa mga issue sa mga dive capsule. Pinapayuhan silang magtanghalian sa cafeteria at maghintay sa lounge o training area. Napangiti si Suho sa kanyang sarili, naghihinala na ang isyu sa kapsula ay isang dahilan lamang para kay Chulmin upang magpatupad ng mga karagdagang hakbang laban sa mga mahihilig sa kasanayan, isang tugon na pinahahalagahan niya, dahil ipinapakita nito kung gaano kabilis kumilos si Chulmin. Noong there are 12 hanggang 0 candidates in that test, and the passing rate was below 10%, if they can identify the cheaters there, baka bumaba sa 7% yung mga papasa sa exam puro top-notch talents.
Kaya dapat kong bantayan ang sinumang kapakipakinabang sa kanila. Bigla nakuha ang kanyang extension dahil may naghahamon ng match sa mga examinees. Nalilito ang lalaki kung sino siya at bakit siya naghahamon ng away sa kanya. Sinabihan niya ito na lumayas. Sinabi ng naghahamon ng away na ayaw niya ng away kundi nagtatanong lang siya kung gusto niya makipag-spar sa kanya. Tinanong niya kung takot ba siya na i-revealed ang kanyang kakayahan. Galit niya minura ang lalaki na seryoso ba siya. Sinabihan niya ito na wag maghamon ng away, manahimik kan alang at manatili sa corner at matulog. Sumugod ang lalaki na tinatanong ang malaking lalaki na what if ako ang unang aatake? Kaya ikinagulat ito ng malaking lalaki sa biglaang pagsugod. Nagbigay siya ng isang pag-slash, pero nakita alam si Suho sa kanila at hinarang ang pag-atake. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari agad na gumawa ng distansya ang lalaki, nagtataka niya tinignan si Suho, sinigawan siya ng malaking lalaking kung nasisiraan na ba talaga siya ng isip. Kalmadong tiniyak ni Suho sa lalaki na haharapin niya ang sitwasyon at hinihimok siyang lumayo dito. Nang tanungin kung siya ay isang opisyal, sinagot ni Suho na isa lamang siyang kasama sa pagsusulit, ngunit iginiit na walang magandang may dudulot sa pagpapalaki ng tunggalian. Halatang naiirita ang aggressor para malaman ng lalaki kung bakit nakikialam si Suho. Ipinakilala ni Suho ang kanyang sarili at napansin na ang lalaki ay tila naghahanap ng kasparring partner. Iniaalok niya ang kanyang sarili bilang isang kalaban, nanunuya. Ngumisi ang lalaki na hindi siya mag-aaksaya ng oras sa isang taong mahina. Maswerte lang daw si Suho kanina. Tinutuya siya ni Suho, na nagpapahiwatig na masyado siyang natatakot na tanggapin ang hamon. Sa galit, sa wakas ay pumayag ang lalaki, bumubulong na siya ay nenas at napapaligiran pa rin ng mga duwag na tulala. Suriin na lang ba natin kung swerte o hindi? Sa nakikita ko, parang takot ka na gawin. Napatawa ang lalaki at galit na minura si Suho at sinabi niya na simulan na ang laban. Iminumungkahi ni Suho na magtungo sila sa sparring arena at kumuha ng pag-aproba ng supervisor para sa isang opisyal na laban. Hindi nagtagal, ang dalawa ay tumayo ng handa sa sparring arena, na gumuhit ng kakaibang bulungan mula sa mga nanunood, na nag-iisip tungkol sa kanilang mga motibo at nagrereklamo na ang kanilang mga naghahanap ng atensyon ay nagdudulot ng eksena sa araw ng pagsusulit. Ang supervisor ay nagtuturo sa kanila na ang pagsasanay na mga armas lamang na ibinigay ng asosasyon ang maaaring gamitin, at nagbabala na siya ay mamagitan kung ang mga bagay ay maging masyadong matindi. Itinaas niya ang kanyang kamay, hudyat ng pagsisimula ng laban. Agad na naglunsad ang lalaki ng sunod-sunod na agresibong pag-atake, ngunit mahinahong hinaharangan ni Suho ang bawat welga. Dahil sa pagkabigo, tumalon ang lalaki sa hangin at ibinaba ang kanyang espada sa isang malawak na arko, para lamang umiwas si Suho ng walang kahirap-hirap, habang nakangiti siya. Galit na galit sa cool na kilos ni Suho, sumigaw ang lalaki na pagsisisihan niya ito, na nilalas pababa ang kanyang espada sa isang malakas na hampas. Si Suho, gayunpaman, ay mahinahong humakbang sa espada ng lalaki, itinusok ito at iniwan siyang pansamantalang nalilito, na kinukutya siya. Binanggit ni Suho ang kahinaan ng kanyang kalaban, na tinawag siyang ganap na hindi sanay, na nagsisilbi lamang upang mas lalong lumakas ang galit ng lalaki. Sa wakas, pinakilala ang lalaki na si Park Yung na tinatawag sa nakaraan buhay ni Suho na Mad Swordsman. Si Park Yung ay may matinding pagkauhaw sa kapangyarihan, siya ay pumipili ng mga laban sa mga eksperto tuwing siya ay may pagkakataon. Ang lahat ng ito ay dahil gusto niya ng mas advanced na espada, at higit na kapangyarihan. Ang sobrang pagkauhaw niya sa kapangyarihan kalaunan ay naging isang hunter-killer. Sinong mag-aakalang makakasama ang lalaking ito sa pangkat na ito? Nakakabilib, ang husay niya nang magkaharap kami sa past life ko, iniinsulto niya ito na napakahina niya, sinabi niya sa isip na kailangan kong gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas upang mapanatili siyang bumubuo sa paggawa ng parehong mga pagkakamali.
Mabilis na na-offensive si Suho at sinipa siya, na napilitang umatras si Yong. Panunuya, ipinaalala ni Suho sa kanya ang kanyang naunang katapangan, at si Yong, na nalilito sa napakalaking lakas ni Suho, ay tinanong ito ng malakas. Tinutuya siya ni Suho, na nagmumungkahi na ang pagsingil at walang ingat ay hindi gagana at sarkastikong itinanong kung gusto niyang magpatuloy. Napagtanto niyang si Yong ay dapat manginig. Malamang na ito ang una niyang pakikipagtagpo sa isang level 10 na kalaban, habang ang pinakamalakas na nakaharap niya sa ngayon ay nasa antas 5. Nang makita ang hamon, napangiti si Yong, na sinasabing naiintindihan na niya ngayon ang kumpiyansa ni Suho. Nangangako siyang gagawin ang lahat, kumuha ng mas agresibong paninindigan. Casual na tugon ni Suho, pumayag na makipaglaro. Tumalon si Yong, naglalayong hampasin mula sa itaas, habang ibinababo niya ang kanyang sandata. Madaling hamarang si Suho, sinasalubong ang bawat sunod-sunod na pag-atake ni Yong nang walang kahirap-hirap. Napansin ni Suho ang tumaas na puwersa sa likod ng mga pag-indayog ni Yong, habang hinihiling ni Yong na malaman kung balak niyang patuloy na kumilos ng hindi naaabala. Pagtaas ng kanyang sarili, ipinalagay ni Yong ang isang pamilyar na poster na kinikilala ni Suho bilang panimulang anyo ng diskarteng Dragon Sword, ang personal na estilo ni Yong sa hinaharap. Habang pareho silang naninindigan, si Yong ay nagpakawala ng isang pag-atake na pinaniniwalaan niyang mag-uugnay. Gayunpaman, ganap itong hinarangan ni Suho, na iniwan si Yong na nakatulala. Nakangiting itinuro ni Suho na nagawa niyang harangan ang strike, habang si Yong, bigo. Mga tanong kung paano ito posible. Itinuring ito ni Suho bilang isang mabagal na pag-atake, iniisip sa kanyang sarili na ang anyo ni Yong ay isa pa ring pangunahing pamamaraan ng espada, malayo sa tunay na pamamaraan ng Dragon Sword. Kung walang hunter's license o advanced training, hindi pa ito makakabisado ni Yong. Sa galit, binago ni Yong ang kanyang pag-atake, ngunit mabilis na iniiwasan ni Suho ang bawat galaw, unti-unting pinipilit si Yong pabalik. Sa huli na corner na niyong si Suho at sinabi niya na huli na siya, malakas niyang inahampas ang kanyang especially Ida na may pulang aura ang especially Ida, pero sa isang iglap tinihil na Suho ang paglalaro sa kanya kaya tinapos si Suho ang laban sa isang pag-atake ng uppercut tinapos ang laban, si Yong nanamuti na ang mga mata na patanong kung papaano, sinabihan siya ni Suho na sinabihan na kita, na masyado kang mabagal. Agad pagkatapos nawalan na ng malay si Yong, ang pagtulak kay Yong ng masyadong malayo ay maaaring makasira sa kanyang kumpiyansa, na maaaring humantong sa mas malalaking isyu sa hinaharap. Ngayon na si Yong ay nakatutok sa paglampas sa kanya, umaasa si Suho na siya ay magiging masyadong abala upang hamanin ang sinuman, na tinitiyak ang isang mas tahimik na sentro ng pagsubok. Tinatawag niya ang supervisor, na tila pansamantalang nag-ambala. Pagkatapos ng ilang higit pang mga tawag, nakuha ng supervisor ang atensyon, at ipinaliwanag ni Suho na hindi niya sinasadyang napatumba si Yong, na hiniling na bantayan siya. At pagkatapos, mamaya, pumasok si Suho sa gusali ng Hunter Association upang simulan ang praktikal na pagsusulit, pinagmamasdan ang eksena. Napansin niya ang mga bihasang tagapamahala na nakatalaga sa malapit, malamang na ang mga inspector ng dopang ay nagkukunwaring mga technician. Pinagmamasdan niya ang ilang mga kumukuha ng pagsusulit na maingat na inihatid palayo. Nilapitan ng technician si Suho, inutusan siyang humiga sa dive capsule at ipaalam sa kanya na kung may nararamdaman siyang kakaiba sa proseso, dapat niyang pindutin ang button para humiling ng emergency na tulong. Kinikilala ni Suho, nauunawaan ang protocol. Kapag sinimulan na ng technician ang dive sequence, ang kapsula ay nagsimulang magsara, at ipinikit ni Suho ang kanyang mga mata. Ang programa ng praktikal na pagsubok ng Hunter ay nag-a-activate, kumukonekta sa kanyang kamalayan. Pagkatapos lumabas ang system na ang dive progress ay 5% at sa ilang sandali naging 40%, at tumaas ulit at naging 77% ang dive progress.
At habang ang pagsisid ay umabot sa 100% na pag-synchronize, inilulunsad ang programa ng senaryo ng praktikal na pagsubok sa healer. Naalala ni Suho na ang pagsusulit na ito ay kilalang-kilala na mahirap, na may partikular na mababang pass rate para sa mga healer. Sa lalong madaling panahon ay naiintindihan niya kung bakit, habang naririnig niya ang desperadong paghingi ng tulong sa loob ng senaryo, na namangha sa setup. Namangha siya sa walang awang intensidad na ginawa ng Hunter Association ang senaryo na ito. Inayos niya ang kanyang mga manggas, nagbitiw sa katotohanan na ang pagkuha ng pagsubok sa Hunter ay maaaring maging medyo traumatiko. Ninakaw ang sarili, nagkomento si Suho sa mataas na pangangailangan para sa mga manggagamot at nagpasya na oras na para magsimula. Ang praktikal na pagsusulit ay itinuturing na pangunahing ng pagsusulit ng Hunter, na may pangunahing pagtuon sa pagtatasa kung gaano kahusay ang bawat kandidato ay nakaayon sa kanilang napiling klase. Ang mga simulation scenario ay nagbabago bawat taon, kasama ang mga pumasa na pamantayan. Karaniwan, ang mga kandidato ay sinusuri kung gaano katagal sila mabubuhay at ang bilang ng mga kalaban na kanilang matatalo. Ang mga senaryo ay kadalasang mula sa isa-isang laban hanggang sa isa laban sa marami, depende sa klase ng kandidato. Gayunpaman, ang pagsubok ng manggagamot ay natatangi, hindi tulad ng mga nakakasakit na klase, kung saan ang husay at kasanayan sa pakikipaglaban ay inuuna. Ang mga manggagamot ay namarkahan sa iba't ibang mga birtod. Bagaman mahalaga ang malakas na kakayahan sa pagpapagaling, ang katangiang pinakadiniin para sa mga manggagamot ay sakripisyo. Ang mga kandidatong nagpapakita ng pagiging di makasarili, kahit na itinaya ang kanilang buhay para protektahan ang iba, ay binibigyan ng mas matataas na marka. Sa asensya, para sa pagsusulit na ito, ang mga manggagamot ay inaasahang mamamatay habang pinuprotektahan ang ating pasyente. Napagtanto ni Suho ang isang natatanging hamon sa kanyang kaso. Ang kanyang mga istatistika ay buo pa rin, na nangangahulugang kailangan niyang magtiis ng matagal na pambubugbog bago siya mabaigo sa pamamagitan ng pagkamatay. Nakita niya ang isang espada sa malapit at pinulot ito, sa pag-aakalang hindi niya hahayaan ang sarili niyang bugbugin hanggang mamatay para lang makapasa sa pagsusulit. Kung tutuusin, ang pagtatanong sa isang taong nakaranas na ng kamatayan na mamatay laban sa tila medyo marami. Biglang, nakarinig siya ng mga hiyawa na umaalingaw-ngaw sa senaryo, isang hagong ng paghingi ng tulong mula sa iba't ibang direksyon. Sa katotohanan, ang simulate na kapaligiran ay puno ng mga bangkay, ang resulta ng isang hindi nakikitang sakuna. Lumapit si Suho sa isang nanginginig na babae at tinanong kung ayos lang siya. Sa takot, nagbabala siya na babalik ang mga halimaw at hinihimok siyang tumakbo bago sila bumalik. Mabilis na hinuhusgahan ni Suho na ang kanyang misyon sa pagsubok ay protektahan siya sa lahat ng bagay, hanggang sa huli, na nagbibigay katiyakan sa kanya. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, nangako na darating ang rescue team sa lalong madaling panahon at pananatilihin niya itong ligtas hanggang doon. Habang nagbabantay sa kanya, ninakaw ni Suho ang sarili para sa pagsubok sa hinaharap. Samantala, sa lugar ng praktikal na pagsusulit sa labas ng simulation, isa pang kumuha ng pagsusulit ang lumabas sa kanyang kapsula. Ang pagod na examinee, na halatang bigo, ay nagsabi na maaari pa siyang gumawa ng higit pa. Pinasalamatan siya ng tagasuri sa kanyang mga pagsisikap at inutusan siyang kunin ang kanyang mga gamit at umuwi. Ang examinee, na kinilala bilang si Kang Jin Young, isang archer, ay nagtala ng oras na 9 na minuto at 4 na segundo. Sa pagmamasid sa mababang marka, napapansin ng tagasuri na ang antas ng kahirapan sa season na ito ay tila hindi pangkaraniwang mataas. Sa sandaling iyon, tahimik na dumating si Director Shin, pinagmamasdan ang mga resulta. Binati siya ng examiner, nagulat sa kung gaano katagal niyang sinusubaybayan ang pagsusulit.
Sumagot si Director Shin na si Suho ay nasa pagsusulit ng mahigit 30 minuto, na ikinagulat ng taga-suri, na lumapit upang suriin ang timer. Kinumpirma niya na ito ay talagang 30 minuto, malinaw na humanga. Nagkomento siya na si Suho ay isang bihasang mandirigma at tinanong kung siya ay isang mandirigma. Ipinaalam sa kanya ni Shin na si Suho ay, sa katunayan, isang manggagamot. Pabirong sinabi ng examiner na ang madalas na linya ay maaaring isang sakit, kung saan iginiit ni Shin na nagsasabi siya ng totoo. Habang pinapanood nila si Suho sa screen, napansin niyang may hawak itong espada at nagdududa sa pag-aangkin ni Shin. Hinikayat siya ni Shin na tingnang mabuti, at nang gumamit si Suho ng kasanayan sa pagpapagaling, napagtanto niya na talagang isang manggagamot siya. Namangha sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, tinanong niya kung madidisqualify si Suho kung hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na bugbugin hanggang mamatay, alinsunod sa iniaatas sa pagsusulit ng healer. Inamin ni Shin na naisip din niya noong una, ngunit wala talagang dahilan para sa diskwalifikasyon. Ang pangunahing layunin para sa isang manggagamot ay protektahan ang pasyente hanggang sa katapusan, at nagawa iyon ni Suho. Sa halip na iwanan ang pasyente upang lumaban, nananatili siyang malapit, nagpapagaling kung kinakailangan, at itinaya ang kanyang buhay upang matupad ang misyon. Dahil natutugunan ni Suho ang lahat ng mga kondisyon, ang praktikal na programa ay walang batayan para sa intervention, lalo na ang diskwalifikasyon. Habang sinusundan siya ng halimaw, pumwesto si Suho at hinawakan ang kanyang espada, naghahanda sa paghampas. Tumalon ang mga halimaw para atakihin siya, ngunit naghanda ng pag-atake si Suho at mabilis niyang hiniwa ang nilalang, pagkatapos ay sinaklob ang kanyang espada, inamin na kailangan pa niyang maging mas mabilis. Sa sobrang bilis, sumugod siya pasulong, tumagas sa itaas ng isa pang halimaw, at pagkatapos ay isinuot ang kanyang espada sa hangin, pinutol ang mga nilalang sa ibaba niya. Gumagalaw ng may katumpakan, inatake at inalis niya ang bawat halimaw ng paisa-isa. Mabilis na pinutol ang mga ito bago muling itinaas ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang abiso ng system, na kinikilala ang kanyang mataas na antas ng kasanayan sa mahusay na paglalaro at binabati siya sa pagiging dalubhasa nito. Isinaalang-alang ni Suho kung paano, sa kabila ng pagiging virtual reality na ito, ang pagsubaybay ng system ay nangangahulugan na ang kanyang mga paggalaw ay maaaring ganap na merehistro. Mula sa pananaw ng system, nakita nito ang kanyang mga pisikal na aksyon na parabang direktang ginagawa niya ang mga ito, na nagpapahintulot sa kanya na makamit ang karunungan sa isang pisikal na kasanayan. Bagamat mas mabagal ang pagkamit ng karanasan kumpara sa pisikal na pagsusumikap sa totoong mundo, ang kapaligiran ay perpekto pa rin para sa pagsasanay sa kasanayan. Higit pa sa kanyang swordsmanship, nakuha ni Suho ang iba't ibang mga kasanayan, na-upgrade ang lahat ng kanyang mga diskarte sa espada sa isang kahangahangang ranggo. Bagamat hindi ito nagbunga ng mga puntos o item sa karanasan, gayunpaman ay kasiya siya. Ipinakita din ng sistema na nakakuha siya ng great achievement, ang iyong pag-unawa sa swordsmanship ay mas mataas kaysa sa sinuman. Ang sistema ay humanga sa iyong natatanging swordsmanship at nagpa siya na ganap itong kilalanin. Tinanong siya ng sistema na gusto mo bang magrehistro ng bagong kasanayan sa swordsmanship sa pamamagitan ng pagsasama ng basic sword technique at basic foot play, at pinaalam din ng sistema na sa pagpaparehistro, isang bagong ranggo ang itatalaga, at maaari mo itong pangalanan mismo. Napangiti si Suho dahil matagal na niya itong hinihintay at ngayon ay nakuha na ulit niya ito, ang kanyang sword, na ang Guardian Sword.